Are you sure na burado na lahat ng original at offline copies ng CCTV footage sa gas? Opo, ma'am. Dinilit ko na yung original file. Ang edited file, ang binigay ko sa mga pulis at sa tatay ng biktima. Dahil na nasagasaan si Billy, yun yung araw na pinuntahan mo siya dahil threatened ka dahil baka magsundo siya kay Christy. The following morning, nung binalik mo sa akin yung kotseng hinarang mo, may dent na sa harap. Aminin mo na, ikaw ba yung bumangga kay Billy? Ako yung bumangga kay Billy. Hiwa na ba talaga? Bakit mo ginawa yun? Walang makuhul dahil walang nakakaalam na ako yung sumagasa dun sa buwisit na batang yun. Nandito na ako, anak. Ito na si Nanay. Magaling ka. Excuse me. Tigre! Kausa! Tigre! Kausa kayo po yan. Ikaw nga ba? Paano? Ako nga po, hindi po kayo namamalikmata. Nandito po ako kasi nabalitaan ko yung nangyari kay Billy, kaya punta ako agad dito. Hindi ka pwedeng basta-basta sumisipot. Hindi ka pwedeng sumipot dito. Bakit? Basta-basta na lang. Halika, sumama ka sa akin. Halika na. Halika na. Anak na... Alakdan! Alakdan! Ano? Wisit! Yung bihag natin nakawala. Sigurado hindi pa nakakalayo yun. Maghiwalay tayo para mabilis natin makita. Tara, tara! Halika na, anak ko. Anak, lagay mo to dun sa ano ni Ate Billy mo. Leon, okay lang ba talaga na sinama ko na si Tori? Abay, oo naman. Sigurado naman ako matutuwa si Vinny na nandito si Tori eh. Pagawin mo bango? Hindi ah. Hindi ko yun pabango. Kakararating lang din namin. Oo. Kaya naman to kanina. Kanino kaya galing to? Ano naman, Rosas? Ano sabi mo? Billy, dito po kami ni Mami. Dito din po si Tita Leon. Sana po magustuhan mo yung mga balloons na binigay namin. Hindi talaga ako makapaniwala. Kaharap ko tsaka kausap ko si Tigre. Ano bang nangyari sa'yo? Ang akala ng lahat, patay ka na. Hindi ba nandun ako nang magsagupaan ng kalasag at ang mga militar? Ano nangyari? Paano ka nakaligtas? Paano ka nabuhay? Favor mo naman, Kausa. Huwag mo na akong tawaging Tigre. Matagal nang wala na yung babaeng nakilala ko sa kalasag. Kung okay lang po sana, tawagan niyo na lang po ako by my real name. My name is Hannah. Sige, Hannah. Pero, ano ba talaga nangyari?
Bakit hindi ka nagpakita ng 15 taon? Bakit ka nawala? At paano mo nalaman na nandito kami? Nabalitaan ko po sa TV na may hit and run incident and nalaman ko po doon na anak ni Leon yung biktima. So, inalam ko po kung saan siya naka-confine and I came here. Gusto ko makita si Billy. Hindi kita mapapayagang pumunta doon ngayon. Bakit po? Anak ko naman po yun. Maski na marami ka pang dapat ipaliwanag. Marami ka pang tanong na dapat sagutin. I'd love to catch up po. But I really need to go and see my daughter. Kaya gusto ko na po siya makasama. Huwag gayon. Ako naman ang nakikiusap sa iyo, Hana. Maghintay ka. Maaring makadagdag ka pa sa problema ni Leon. Ang dami niyang iniisip. Kung anong nangyari at paano makakaligtas sa pinagdadaanan niya ang kanyang anak at kung sinong gumawa nito sa kanya. Nasaan po ba si Leon? Kausapin ko na lang po siya. Saka na lang kayo mag-usap, ha? Huwag ngayon. Buwisit ka? Ha? Hindi ka makakatakas sa amin! Makawalan niyo ako. Hayop kayo. Hindi na kayo naawa sa akin. Dapat sa inyo. Punta sa impyerno! Hayop ka. Hayop ka. Ano mga buhatin to? Ay! Hi, Ate Billy. Mommy, what's wrong with Ate Billy po? Ba't di niya po ako kinakausap? Hindi po ba siya happy na makita ako dito? Anak, hindi yun ganon. Di ba kasi na-aksidente ang Ate Billy mo? Kaya hindi pa siya makapagsalita o kaya makakilos, gawa nun. Pero alam mo, sigurado ako tong tuwaya na nandito ka. Hindi lang niya ma-express. Mami, di ba po pag may sakit ako, ikaw po ang nagtitake care sa akin? Paano po si Ate Billy? Sino po mag-aalaga sa kanya? Nasaan po yung mami niya? Wala na kasi yung mami ni Ate Billy. Nasa heaven na siya. Pero, tayo naman ang mag-aalaga sa kanya. At kapag kasal na kami ni Tito Leon mo, magiging mami na rin ako ni Ate Billy. Okay lang ba yun? Yes po, Mommy. I will help you take care of Ate Billy po. Very good po. Billy, narinig mo ba yun? Nandito lang kami para sa'yo ni Dory, ha? Hindi ka namin pababayaan, hindi ka namin iiwan. Promise namin yan. Diba? Opo, Mommy. Love you, nak. Nurse, ito na yung gamot na pinapadili ni Doc. Paki-check naman. Okay po, sir. Check ko lang po. Kausa. Anong oras ka dumating? May nakita akong bulaklak dun sa kwarto ni Billy. Huwag mong bumili na. Kausa. Oh, Ano, may babandalaw si Billy? ako.
Yung bulaklak. Oo. Ako bumili noon. Talaga? Oo. O talaga, hindi ko kasing akalain bibili ka pa ng bulaklak eh. Kadalasan, pagkain binibili mo para sa kanya. Oo nga. Kasi para maiba ba? Para sumaya naman si Billy. Oo nga. Kasi para maiba ba? Para sumaya naman si Billy. Wago! Saan ka galing? May tininan lang. Tara ba? Isa. Oo. Uy, Leon, may problema ba? Leon, si Billy, baka gising na, halika na. Meron lang ako nakitang parang kakilala. Sino? Well, halika na. Doon na tayo. Pumasok na tayo. Kawawa naman si Billy, inaantay kayo. Nurse, yung gamot na lang ha. Ladies and gentlemen, today is a historic day. It is a brand new chapter for Hotel Helio Paradiso because it will now be known as Bellissima Hotel. Maraming pagbabago ang dapat abangan. So expect better services, new facilities, and renovations para mas maging world-class ang #1 chain of hotels dito sa Pilipinas. May I present to you the president of the Rodriguez Group of Companies at ang bagong may-ari ng Bellissima Hotel, Miss Hannah Rodriguez. Thank you so much. I am very excited to lead Bellissima Hotel into a brighter future. And I pledge to maintain the service excellence that the previous owners made. Kailan dito? Hindi. May lakad kasi kami mamaya ni Jordan. Inimit namin Lauren na. Okay. Ano meron? Sino yan? Siya yung presidente ng bagong company na mag-take over sa hotel, si Miss Hannah. Our doors. Talaga? You will be Pa, making parang memories. napakabata niya naman para maging head ng company. Yung mga nabasa ang article about it. Sobrang yaman daw ng pamilya niya. Wala na rin siya mga magulang kaya siya na yung nag-take over ng business. In fairness, magkano siya sa personal. Pero, medyo nakaka-intimidate lang yung dating niya. Wish ko lang hindi siya terror na boss. Hindi ko bet yung aura niya. Parang too good to be true. I'm sure nasa loob yung kulong niya. Takes one to know one. Ano sabi mo? Wala makita. Thank you so much, Miss Hannah. The floor is now open for questions. Yes, ma'am. Bakit po Bellissima ang name na napili ninyo for the rebranding of the hotel? Well, Bellissima is an Italian word and it means beautiful and breathtaking. And I think bagay naman sa hotel natin, di ba? Next question, please. Ano na pong mangyayari sa mga dating empleyado ng Hotel Helio Paradiso ngayong nakapag-take over na po kayo? Well, I believe that they're the heart and soul of this company. And their hard work, their talent, their focus, and their passion and unwavering dedication did not go unnoticed. And I'm excited to learn from them and grow and get to know them, and we can all flourish at Bellissima Hotel. Next question. Miss Hannah, we were informed na bukod sa Bellissima Hotel, marami pa po kayong upcoming projects, gaya ng pagpapatayo ng amusement park at pagkoconduct ng mga outreach programs. Sa sobrang busy ng schedule ninyo, may time pa po ba kayo sa love life? Well, I think I'm gonna have to ask my secretary. May oras pa ba? May time pa ba? May lugar pa ba sa schedule ko? Kidding aside, Miss Hannah, wala po ba kayong plano to settle down o magpamilya? Hindi po ba kayo nalulungkot na sobrang successful ninyo and you were on top, pero nag-iisa lamang po kayo? I'm really sorry, but that's all the time that we have for now. Kailangan na pong umalis ni Miss Hannah due to her prior commitments. But thank you all for coming today. Thank you. Thank you.
I'll invite that reporter sa next press con. Yes, Gina. Sorry po. Attorney, ilang beses na nga po nakipag-usap si Jordan kay Christy, pero nagmamatigas talaga siya eh. Parang determinado siya na ayaw niya talagang pasama yung story sa kasal namin. Attorney, pwede ba niyang gawin yun? Para kasing tinatanggalan niya ako ng karapatan dun sa anak ko. Di ba violation yun sa visitation rights ko? In principle, obligado si Christy na sundin lahat ng provisions sa kasunduan ninyo. Nakasaad sa agreement na ang anak ninyo ay may karapatang makibahagi sa anumang espesyal na okasyon. Tulad ng kasal, birthdays, Christmas at iba pa. Kung wala namang batayan o legal na dahilan si Christy para hadlangan yun, maaaring maging labag ito sa kasunduan. Well, if that's the case, pwede pala tayo mag-initiate mag-file ng case against Christy. Huwag na natin paabutin sa ganun. Baka naman maayos ng mediation process tong problema. Pero Han, para saan pa yung mediation na yan? Inaapakan na nga ni Christy yung karapatan mo kay Tori. Kahit na, mas maganda pa rin kung dadaanin natin to sa diplomasya. Hindi naman ito yung first time na nagkaroon kami ng issue ni Christy tungkol kay Tori. Isa pa, ayaw kong masira yung co-parenting relationship namin alang-alang sa anak ko. I agree with Jordan. And besides, malapit na naman ang kasal ninyo. Kung ang main objective right now ay maka-attend si Tori sa wedding, mas mabilis ang proseso ng mediation. Para hindi na rin kayo maabala compared to going through the court system. Sige, attorney, pakiasikaso na lang agad. Maraming salamat po sa lahat, attorney. Of course, Miss Christie. Kung may problema, you can reach me anytime. Tawagan mo ako, email, text. At kahit anong kailangan mo. Text me, feel free to get in contact, okay? Sige po. Sige, muna na ako. Maraming salamat ulit. Ingat po kayo. O, andito pala si attorney, anak. Opo, makaalis lang niya. Maupo tayo. May problema ba? Sabi po kasi ni attorney gusto daw magpa-mediation ni Jordan. Maaari daw na may na-violate ako dun sa visitation rights agreement namin kasi ayoko daw payagan si Tori pumunta sa kasal. Ewan ko ba dyan kay Jordan, ma? Bakit kailangan niya pang paabutin sa ganito? Hindi ba niya naiintindihan na gusto ko lang naman protektahan si Tori dun sa mapapangasawa niyang bruha? Sigurado ako, ma, sinusulan niya yung Shaira kaya nagre-reklamo na ngayon si Jordan. Anak, huwag ka sana magagalit sa sasabihin ko, ha? Pero I'm just thinking na bakit hindi ka na lang makipag-compromise kay Jordan? Pareho lang naman kayo na gusto niyong mapabuti si Tori. Perhaps you can come up with some sort of arrangement. Sa totoo lang, ma, ayoko naman talagang ipagdamot si Tori sa ama niya, pero masimula pa lang naman at sa kabila ng lahat, gusto ko naman talaga may relasyon si Jordan sa anak niya. So, what's stopping you from agreeing na umattend si Tori sa kasal? Sino pa ba? O di si Shaira, ma. Siya naman talaga yung problema eh. Saan kay Shaira? Wala akong tiwala na kaya niyang tratuhin ng maayos si Tori. Pero sige, kung gusto nila mediation, sige bigay natin yung mediation. Wag lang silang magkakamali, ma, kasi hindi talaga ako atras. Lahat gagawin ko para maprotektahan ko si Tori. Ayokong matroma ulit yung bata dahil lang sa gagawa ng bruhong Shaira na yan. Hindi na pwede. Maupo muna po kayo, Mr. Segra. Let's just wait for Mr. Manensala. Thank you po. Have a seat. Have a seat. Christy,
Jordan. Okay, all right. I think we can start. Hi! Sorry, medyo malayo lang yung CR. What did I miss? Ma'am, yung issue po kasi na pag-uusapan ngayong araw na to, sa pagitan lang namin yun ni Jordan. Kaya sa tingin ko po, hindi na kailangan ng mga ibang tao dito, pero sa amin ni Jordan tsaka yung dalawang lawyers po. Miss Mediator, we would like to request your permission to allow Miss Lozano to be present in today's meeting. Nandito lang naman po siya para suportahan si Mr. Manansala at hindi bilang primary participant in our discussion. Sige. Papayagan ko manitili rito si Miss Lozano. Basta ipangako nyo na walang magiging tensyon. Iwasan din natin ang konfrontasyon. Nandito tayo para magkaayos at magkaroon ng kasunduan ang barehong partido. Hindi upang palalain ang sitwasyon. Okay, we'll start. Ako si Miss Bellarmino. Ako ang maging mediator nyo. I-review natin ang Visitation Rights Agreement kung i-assess din natin kung merong mga na-violate. If there is, pwede natin pag-usapan at para malaman natin kung paano i-remedy ito. Mr. Manansala, would you like to take your concerns? Ang main concern ko lang naman po ay yung hindi pagpayag ni Christy sa anak namin umattend sa wedding namin ni Shaira. Importante talaga sa akin na nandun yung anak ko. Gusto kong ma-witness yung special day na yun. Sa katunayan, pumayag naman si Christy noon na maging flower girl si Tori. Pero bigla din niya binawi. Ms. Salcedo, could you share your perspective? Bakit hindi mo pinagbigyan si Mr. Manansala? Isa lang naman po kasi yung rason ko. Natatakot po kasi ako na baka mamaya hindi na naman maipagtanggol ni Jordan yung anak ko kapag may ginawang hindi maganda sa bata, itong babaeng nasa harap ko. Are you accusing me na meron akong masamang binabalak sa anak ninyo? Bakit, Shaira? Nagdududa ka pa ba? Gusto mo bilangin natin, ilista natin lahat ng ginawa mo para malagay sa panganib yung anak ko dahil dyan sa gagagawan mo. Ms. Lozano, I'd like to remind you that you're here as an observer, hindi para makisali sa discussion. Sisiraan mo ako dito. Ha? Baka nakakalimutan mo, Christy. Ako yung tumayong ina kay Tori noong mga panahon na wala ka. I raised her. Habang ikaw, nakikipaglandian ka dun sa kuta. Shaira. Alam mo ka mo. Makapal mukha ako. Tama ka naman eh, okay. Sige, tama ka. Ikaw yung nandun, ako yung wala. Pero alam naman natin na kinuha mo lang yung loob ni Tori, ginamit mo lang siya para makuha yung loob ni Jordan. Diba? Kaya huwag kang nagkukunwari dyan na minahal mo yung anak ko na parang sarili mong anak. Dahil alam natin lahat dito na wala namang lugar sa puso mo yung anak ko. Oh my God, Christy. Hanggang ngayon ba personal pa rin yung galit mo sa akin? It's more than a year na nung naghiwalay kayong dalawa ni Jordan. Mag-move on ka na. Hindi yung dinadamay mo si Tori sa galit mo sa akin. Iba ka rin. Iba ka, Shaira. Ilang beses mo to gagawin? Ilang beses mo babalik-baliktarin yung kwento, ha? At ilang beses kong kailangan ulitin sa'yo na nag-move on na ako. Wala na akong pake kay Jordan. Sa'yo na siya. Parang ikaw yata yung di makamove on kasi tignan mo yung ugali mo. Ang dumi-dumi, oh. Na-stuck sa pagiging madumi. Kaya hindi na talaga ako papayag na mabiktima ulit yung anak ko at matroma dahil dyan sa kamalditahan mo. Eunice, pasundo na sa lobby, please. Ngayon na. No. I wanted the most expensive flowers. Miss, Oo. Hana.
Ano? Buhay ka? Dali. Nakita kitang namatay eh. Imposible na buhay ka. Kitang-kita ko na namatay ka. Miss, pasensya ka na. Baka kamukha mo lang yung dati kong asawa. Ha? Hindi ikaw yung si Hannah. Hindi ka na mamalik, Mataleo. Ako nga to. Pinagloko sa akin, Luana. Sinisisi ko yung sarili ko dahil hindi kita naligtas. Hindi ko matingnan si Billy dahil tuwing nakikita niya ako. Nakukonsensya ako sa kanya dahil hindi kita naligtas. Tapos buhay ka ngayon. Ana, halos mama. Man, I'm sorry. Pero hayaan mo na magpaliwanag ako sa'yo. I-explain ko lahat. Halos bumaliw ako nun. Halos masira yung pagkatao ko noon dahil sa'yo na dahil namatay ka. Tapos ngayon magpapakita ka sa akin. Bakit hindi ko bumalik sa akin? Bakit hindi ko bumalik sa akin? Bakit hindi ko bumalik sa akin at pati ng anak mo? Papaliwanag ako. Hayaan mo ako magpaliwanag. Miss Lozano, this is your last warning. If you're not going to keep quiet, I will have to excuse you from this meeting. Siya yan ba? Paano natin makukumbinsi si Christy kung ganyan ka? Stop antagonizing her. From now on, let me do the talking. Christy. Alam ko hindi ako naging perfectong asawa sa'yo nung tayo pa noon. Alam ko rin marami akong kasalanan sa'yo. Pero isa lang ang pwede ko ipagmalaki dito. Ginawa kong lahat para maging mabuting ama para sa anak natin. At alam kong alam mo yun. Christy, mahal na mahal ko si Tori. Kaya paniwalaan mo, pag sinabi ko sa'yong iingatan ko siya, taalagaan ko siya, at hindi ko siya hayaan masaktan. Kung sa tingin mo noon may pagkukulang ako sa anak natin, kung hindi ko man siya napagtanggol o tingin mo hindi ko naalagaan noon, pasensya na. Pangako sa'yo, hindi na mauulit yun. Listen, I will never fail you again. Kaya please, nakikiusap ako. Ihaga mo na si Tori sa kasal namin, please. Dito mo talaga gusto mag-usap. May cafe across the street. We can talk there. Ang gusto mo? Hindi Tori yun, Hannah. Wala akong balak makipagkamustahan sa'yo. Kaya sagutin mo yung tanong ko.
15 taon mo akong pinagbubuntanga. 15 taon nang ulila sa'yo si Billy. Tapos bigla ka nalang susulpot dito at mag-aaya magkape. Okay, fine. Anong gusto mong malaman? Lahat. Lahat kung ano nangyari sa'yo. Kung sino nagligtas sa'yo. Nakomatos ka ba? Nag-amnesia ka ba? Natuntong ka ba ng mga magulang mo at kinulong ka ng matagal na panahon? Naalala mo ba? Bakit sumali ako sa kalasag? Sobrang strict ng parents ko. Sakal ako sa kanila. Naalala mo? Kaya sumama ako sa'yo. Just to spite them, but also because I thought we would be happy together. Parang nung nanganak ako kay Billy, nagbago lahat. Bigla ko naramdaman na hindi na ako masaya. Ang dami ko pang pangarap. Ang dami kong gustong gawin. And naramdaman ko na parang prisoner ako sa kuta. Wala akong ibang gusto nun kundi makawala. Kaya when the perfect opportunity came, I took it. Bilis! Baba! Baba! Bilis! Baba! Ayun! Kausap mo na kayo. Ilayo mo na si Billy dito. Ano ka na? Sige na! Sige na! Sorry, Leon. Sorry, anak. Patawarin niyo ako. Pero ayoko na sa buhay na to. Ito na lang ang paraan para makatakas ako. Tigil! 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 You're awake, Hannah. Thank God. We were so worried about you. No. Dad. Ito na pala mo? Sa pagsali mo sa walang kwentang kalasag na yan? Kung nakinig ka sa amin, hindi ito mangyayari. Ano ba? Tama na. Sorry. Sorry, Mom. Sorry, Dad. Pasalamat ka at napakiusapan ko ang ninong mong general na huwag kang arestuhin dahil sa pagiging kalasag mo.
hindi na kami papayag na bumalik ka pa uli doon, Iha. Ilalayo ka namin. Yung hindi ka na matutunto ng good for nothing leyon na yan. We will take you to Canada. Ha? Doon tayo titira, anak. Wala nang pero-pero, Hana. If you want your life back, sundin mo kami. We want you to cut off all your communications kay Leon at sa Kalasag. Just let them think na namatay ka sa enkwentro. Para hindi ka na nila guluhin. Do you understand? Anak, sige na. Sige na, please. Listen to us. Magpahinga ka na muna. Everything will be fine. So nag-aral ako abroad and made myself a successful career. Minana ko yung business ng mga magulang ko when they died. And I thought I would be happy kasi nakuha ko na lahat ng gusto ko. Pero nandun pa rin yung guilt. Kasi kinailangan ko kayong isakripisyo just to get everything I want. Nung umuwi ako ng Pilipinas, bala ko talagang hanapin kayo. Pero hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Tapos nabalitaan ko sa TV yung nangyari kay Billy. And inalam ko kung saan siya na-confine. That's why I'm here. Gusto ko mag-sorry sa inyo. Lalo na kay Billy. Kasi gusto ko tama yung mga mali ko. Gusto ko bumawi sa kanya sa lahat ng oras na wala sa amin. Kaya sana, hindi pa huli ang lahat para mapatawad niyo. Sige. Pumapayag akong umattend si Tori sa kasal ninyo. Pero, papayag lang ako pag nandun si Mama para samahan siya. Thank you. Ka munang magpasalamat sa akin, di pa ako tapos. Papayag ako pero sa isang kondisyon pa. Ano yun? May ilang revisions akong gustong gawin sa visitation rights agreement natin. Papayag lang ako na magkita kayo ni Tori kapag hindi present yung babaeng yan tuwing nagkikita kayong mag-ama. Bakit iyan siya pwera ko? Ha, Christy? Pinapalabas mo talaga na evil stepmama ko sa anak mo? Ha? Na danger ako kay Tori? Si Ma'am, tingnan niyo kung anong nangyayari pag di niya nakukuha yung gusto niya. Lumalabas talaga yung masamang ugali. Galing mo. Galing mo talaga. Ginagawa mo pang leverage, no? Yung pag-attend ni Tori sa kasal namin. Para ano? I-curtail yung visitation rights ni Jordan? Swapang ka talaga. Ayaw mo talagang ipahiram sa amin si Tori. Yun yung gusto mo mangyari. Jordan, huwag kang papayag. Huwag kang magpapauto sa babae niya. Attorney Gomez, I'm sorry. Can you ask Miss Lozano to step out of the room? She's interfering in the mediation process. Ma'am, hindi nyo na kailangan palabasin si Shaira. Pupayag naman ako sa gusto ni Christy. Jordan, ano ba? Shay, ito lang yung tanging paraan para pumayag siya na pumunta si Tori sa kasal natin. It's better than nothing. Porket humingi ka ng tawad ngayon, kakalimutan ko na inabandona mo na kami. Hana, makasarili ka. Kung matino kang ina,
Hindi mo ipagpapalit ng anak natin para magkaroon ka ng masayang buhay. Ng magandahawang buhay. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na. Dahil hindi ka namin kailangan. Huwag mo ako ipagtabuyan. Dahil kailangan ng nanay ni Billy. 15 taong kinaya namin na wala ka. 15 taon. Kaya umalis ka na. Huwag mong ipagyabang sa akin, ikaw ang tumayong magulang ni Billy nung wala. Ikaw ang kasama niya. Ano nangyari? Napahamak siya. Tell me, nahuli mo na ba yung kriminal na gumawa nito sa kanya? Kaya mo bang pabilisin yung investigasyon? Do you have the means? Kahit ubusin ko yung pera ko, hindi ako titigil hanggat hindi gumagaling si Billy. At hindi rin ako titigil hanggat hindi ko nahahanap yung mga hayop na yun. And I have the same intention. Dahil mahal ko si Billy. Kung talagang may concern ka sa kanya, hayaan mo akong samahan ko siya. I will do anything. I will give her the best medical care. And gagawin ko lahat para mahanap yung mga gumawa nito sa kanya. Para maparasahan ko sila. Han, naiwan ko lang yung phone ko sa conference room. Babalikan ko lang Mauna ka na sa kotse. Sige, bilisan mo ah. Kopya ng bagong review ni Jordan para may ma-review mo. Sige pa. Maraming salamat, attorney. Sige, tuna na ako. Sige pa. Christy, magdiretsahan nga tayong dalawa. Bakit ayaw mo na present ako kapag pupunta si Jordan kay Tori? If I know, gusto mo ba magkaroon ng opportunity na masolo siya? Ha? Gusto mo ba landiin yung fiancé ko? Tumigil ka nga, Shaira. Ang dumi-dumi ng utak mo. Oh, come on. Huwag ka na magmalinis. Ginawa mo na yun before, di ba? Remember? Kasal din kami ni Jordan, pero that didn't stop you para agawin siya sa akin. Ilang beses ko bang kailangan sabihin sa'yo na nakapag-move on na ako kay Jordan? Wala na akong balak agawin sa'yo yung mapapangasawa mo. I don't believe you. Para-paraan ka rin kung lumande. Pero in fairness sa'yo, no, kakaiba ka talaga. Kakasal ka na kay Leon, pero gusto mo pa rin patulan yung ex mo. Mauubusan ka ba ng lalaki? Ano? Pinapalabas mo na wala akong kwentang ama dahil napahamak yung anak natin? Ikaw, nasaan ka ba? Nung nagkasakit siya, nung umiiyak siya, nung nangungulila siya sa ina niya. Na doon ka nagpapakasarap sa buhay mo. Kaya huwag mong iinsultuhin ang pagiging magulang ko. Leon, tatanggapin ko lahat ng galit mo. Ay kung ayaw mo pa akong patawarin, bahala ka na doon. Pero huwag mo naman ipagkait kay Billy na magkaroon siya ng ina. Karapatan ni Billy malaman na buhay ako. Na buhay ang nanay niya. Please. Si Tigre ang nanay ni Billy. Matagal na siyang patay. Kaya bumalik ka na sa pinanggalingan mo. Dahil hindi ka namin kailangan dalawa. Leon, please. Pag-isipan mo muna. Leon? Bakit ba pinagsisiksikan mo yung sarili mo sa mga supervised visits ni Jordan? Threatened ka ba? Why would I be threatened?
Halata naman kasi, Shire. Nanggagalaiti ka kasi insecure ka. Alam mo kasi kung sigurado ka naman na mahal ka ni Jordan, eh hindi ka naman magkakaganyan, di ba? I trust Jordan. Sa'yo ako walang tiwala. Talaga? Talaga lang. Kasi isang rason lang naman yung pumapasok sa isip ko. Kung confident ka na mahal ka talaga ni Jordan, eh hindi ka naman matatakot na may mangyaring milagro o may gawin siya. Yun talaga kung mahal ka niya. Mahal ka nga ba talaga niya? Hindi na ako papayag na saktan mo ulit ako. At idagdag mo to sa listahan ng payo ko sa'yo. Stop trying dahil hindi ka mananalo. Masyado kang pilingera. Oh, pilingera? Sige, kumalas ka. Subukan mo. Sige. Ano ka ngayon? Ano ka ngayon? Christy! Ano ka ngayon, ha? Ano ka? Sige. Wag. Eh kung ilaglag kita dyan. No. Ha? Christy nga, please. O ngayon, mukha kang maamong tupa kapag kailangan mo ng tulong. Ha? Sige. Ano? Christy, please. Kailangan mong tulong? Kailangan mong tulong? Pagpasalamat ka, mabait ako at di ako katulad mo. Bakit nakasimangot ka na naman? May problema bang bago? Kausa. Nakausap po yung nanay ni Billy. Buhay si Hana. Parang hindi ko nabibigla. Alam mo na ba? Leon, nakita ko siya kahapon dito nung dumalaw siya kay Billy. Tapos, nagpaalam siya sa akin. Sabi niya, kung pwede ka raw niyang makausap. Eh, sabi ko naman, yung payo ko sa kanya, wag muna. Sabi ko, bigyan ka ng space dahil ang dami pang gumugulo sa isip mo. Wala kaming dapat pag-usapan dalawa. At hindi siya makakalapit kay Billy. Pero Leon, may karapatan pa rin siya kay Billy dahil nanay siya ng anak ninyo. Siya nga nagluwal kay Billy, pero hindi siya ang tumayong nanay nito. Nawalan siya ng karapatan nung araw na inabandona niya ako, nung araw na inabandona niya si Billy. Kung may magiging nanay man si Billy, iisa lang yun, si Christy na yun. Kaya kung ako sa'yo, kung gusto ka niyang kausapin, layuan mo na lang. At wag na wag mo siyang palalapitin kay Billy. Matapos na yung mediation namin. Yes, nagkasundo na rin kami ni Jordan na pupunta si Tori sa kasal. Makakwentuhan ko na lang kayo mamaya, ha? Kakamusahin ko lang yung lagay ni Billy para sigurado ako na okay ang lahat. Ha? Sige, ma, sige. Oh, sorry! Ma, sorry. Matawagan kita mamaya. Sorry. Yes, sorry po talaga. Sorry sa inyong dalawa. Pasensya ka na, hindi ko na malayan na yung makakasalubong ako agad. Alam mo, I've been more inclined to accept your apology. Kung nag-apologize ka na, just say sorry. Take responsibility. Huwag ka na magpalusot. Okay? Miss, aminado naman ako sa kasalanan ko. Kaya dahan-dahan naman tayo sa pananalita, no? Kasi sincere akong nag-sorry sa'yo at hindi ako nagpapalusot. And now you're blame shifting. Para ako yung magmukhang masama. You're really something, miss. Really something? Miss,
Mukha naman po kayong edukada, no? Mukhang nag-aaral naman kayo ng maayos, pero parang kailangan niyo yatang ulitin yung good manners and right conduct. Okay, so it seems like alam mo na lahat, no? Siguro ang kailangan mong matutunan, miss, is to know when to shut up. Nasira na yung fake apology mo. So just say sorry and go. Alam mo, sumusobra ka na eh. Hindi ako papayag na magpalait sa'yo ng ganyan-ganyan lang. Yung bibig mo, kung walang magandang sasabihin yan, itikom mo. Kundi hindi yung gamit mo lang ang masisira ngayong araw na to. Are you threatening me? Threatening? Alam mo, miss, ayoko talaga ng gulo. Pero kung hindi mo ko titigilan, papatulan na talaga kita. Alam mo, hindi ako usually nagba-back down sa mga ganito. From a fight, you know. Pero I have had a long day. And I will save my energy and my time just to ignore you. O bakit ngayon umaatras ka? Kanina hamon na hamon kang late-late din ako. Ngayon, atras ka na? Hindi pa nilalait, miss. I was stating facts. Okay? Puro ka dada. Ano ba kasing gusto mo talagang mangyari? I think we should go, HR. Marami na pong tao. Baka makita sa social media yung mancha sa damit mo. It's not a good image. Okay, let's go. Alam mo, buti na lang pumunta ka dito sa hospital kasi bitterness is such a dangerous disease. I hope you get well soon, ha? Madapa siya sa taas ng alam mo ka. Leon, pareho natin kilala si Tigre. Si Hana. Alam mo naman yun, palaban yun. Paano? Paano pag nagpumilit yun na dalawin si Billy? Paano? Huwag mo nang ilalahanin yun. Ako na bahala. Yun ang hindi siya makakalapit. Sisiguraduhin ko yun. Pero isa lang ang hihilingin ko sa'yo kausap. Ano yun? Huwag mong sasabihin kay Christian tungkol kay Hana. Ano naman ang sama na malaman ni Christine tungkol kay Hana? Dahil ayoko naman maging komplikado pa yung sitwasyon. Anak na ang turing ni Christy kay Billy. Ayoko naman maramdaman niya na may kahati siya kapag nalaman niya na buhay pa si Hana. Iisa pa, hindi makakalapit si Hana. Kaya kung ako sa'yo, hindi dapat malaman ni Christy na nagbalik siya. Anong pinag-uusapan ninyo? Sinong nagbalik? Hindi ka dapat nag-concede sa demands ni Christy. Kaya nga tayo nagpakuha ng mediation para ma-reprimand siya sa mga violation niya sa agreement, di ba? O tapos ano nangyari? Ang ending parang tayo pa yung nadehado. Lahat ng gusto niya, yun yung nasunod. Look, I know it wasn't the result we're expecting. Pero makapunta na si Tori sa kasal natin. It's still a win for us. What if mag-apply tayo ng another mediation? Shay, I don't think it's a good idea na i-antagonize na naman natin si Christy. Pag kumontra pa tayo sa mga gusto niya, lalo maghihigpit kay Tori yun. O baka kaya okay lang sa'yo na hindi ako kasama kapag binibisita mo si Tori para magawa ninyong dalawa ng ex mo yung gusto ninyong gawin? Kaya you don't want me to be around so you can freely do whatever you want with your ex. Kita mo na. Yan ang nga ba sinasabi ko eh. Kaya ka nagdi-disagree sa akin kasi iniisip mo na may gagawin akong kalokohan. Bakit masisisi mo ba ako kung magsiselos ako? Malay ko ba kung hanggang ngayon may feelings ka pa rin sa babaeng yon? Shay, pwede ba? Magtiwala ka nga sa akin.
Kaya hindi matapos-tapos yung gulo niyo ni Christy kasi lagi mong pinapairal yung pagsiselos mo. And for the record, si Tori ang habol ko dito kaya nakipagkasundo ko sa kanya. Kaya pag sinabi ko walang mangyayari sa aming dalawa, walang mangyayari between me and her. Naintindihan mo? Bakit parang nakakita kayo ng multo? Nagtatanong lang naman ako eh. May masama ba sa tinanong ko? Gusto ko lang naman malaman sino yung taong nagbalik na binabanggit ninyo. Christy, bumalik kasi yung doktor. Nagbigay ng update. Yung sabi niya kasi wala pang pagbabago doon sa lagay ni Billy. Kaya yun, sinasabi ko kay Kausa na sana huwag na lang munang sabihin sa'yo yung nangyari. Parang wala sa mood. Paano ba naman? Nung naglalakad ako papunta dito, ay hindi ko naman kasi sinasadya. May nabangga akong babae. Ay, natapunan ko siya ng kape. Siyempre, wala ako pagsasorry. Pero parang wala naman siyang narinig na sorry sa akin. Ano yung pagsasalita niya ng kung anong masasakit na salita. Tapos, nilalait-lait pa ako. Kulang na lang, burahin niya ako. O hindi. Sana sumagot ka? Hindi ka nagpa-insulto. Talaga, sumagot ako, no? Hindi naman uubra yung ugali ng babaeng sa akin. Kakainis siya. Kala mo kung sino. Kala ko si Shaira na yung pinakamagaspang na ugali. Pero parang it's a type pa, oh. Kung hindi, mas malala pa tong babaeng to, eh. Nakilala mo ba kung sino siya? Kasi hindi ko na po kinilala kung anong pangalan niya. Ayoko naman siyang makilala at sana hindi ko na siya kahit kailan pa makita. Ay, di ba, Lena? Ramel, diretso mo sa spa. Sobrang nakaka-stress ang araw ngayon. Magtagpo yung babaeng yun. Is there anything I can do to brighten up your mood, HNR? I don't think so. Maliban na lang kung may iba mang iisip ni Leon sa pagkikita namin ng anak ko. What if i-contact natin si Attorney Villarta para mag-consult tayo kung ano yung legal actions na pwede natin i-take para ma-assert mo yung right mo sa daughter mo? Alam mo, magandang idea yan eh. Pero feeling ko kasi lalong iinit yung ulo ni Leon if I get my lawyers involved. So, no. Kung ganun po, how do you plan to proceed on this matter? Maybe we should get a private investigator para makakuha na tayo ng evidence or a lead, anything pagdating sa hitanan ng anak ko. Copy po, HNR. Ako po bahala. And as for Leon, kailangan ko lang maging mas creative. I need to find new ways para magkita kami ni Billy. And I think I know the right person to do the job. Hana, alika, pumasok ka. Please sit down. Upo ka. Chuck, napagagalitan ako ni Leon pag nalaman niya na pinatuloy kita rito. Kaya hindi ka pwede magtagal. Sabihin mo na kung ano ba talaga yung sadya mo. Kausa, wala na kasi ako ibang malapitan. Alam ko pong kayo lang ang makakaintindi sa akin. Gusto ko lang naman damayin si Billy habang may sakit siya. Pero ayaw pumayag ni Leon na lumapit ako sa kanya. Kaya Kausa,
tulungan mo naman ako makalapit kay Billy. Hana, hindi ko maaaring suwayin si Leon. Pasensya na. Kausa, nagmamakaawa ko sa inyo. I have resources. Marami akong kilalang na magaling na doktor, na magaling na therapist na kaya siyang pagalingin. And kaya kong pahanap yung gumawa nito sa kanya. Kaya kong parusahan yung taong yun. Ano naman ako'y pagtabuyan. Pero Hana, ayaw niyo po bang maranasan ni Billy ang pagmamahal ng tunay niyang ina? Na maalagaan ko siya. Na mahalin ko siya. Huwag lang po sana si Leon yung isipin niyo. Isipin niyo rin po sana ang mas makakabuti para kay Billy. Girl, nakakaloka naman yung results ng mediation. So, out ka sang peg mo niyan kasi banned ka sa visitation? Ano magagawa ko, Leslie? Pumayag na si Jordan. Please talaga. Pero sinasabi ko sa'yo, kapag nakita ko ulit yan si Christy, ingungudgud ko siya para makaganti man lang ako. Girl, wag naman. Bakit? She deserves it. Shira, listen to me. Kapag ginawa mo yun, edi lalo kang mukhang kontrabida. Saka, never ka pa naman nanalo sa bardagulan yun ni Christy, di ba? You need to control yourself, okay? Huwag puro beast mode. Gusto mo bang ma-turn off sa'yo si Jordan, tapos magbago isip, hindi ka na ikasal? What the hell do you want me to do? Just let Christy have the last laugh? Ganon? I have an idea. Para mawala yung inis mo, kailangan mo lang naman ng distraction. Ano naman distraction yan, Leslie? Right now, bakante pa rin kasi yung posisyon ng events manager sa hotel. And the new owner, si Miss Hannah, she's looking for the right person to fill in the job. May amnesia ka ba? Nakalimutan mo na yata na natanggal ako dati sa trabaho dahil sa'yo. Dahil nahuli nila yung pampalaglag sa bag ko. Retired na naman yung general manager. Wala nung nakakaalam nun. Saka, may kilala ko sa HR. Papadukot na lang natin yung file mo para wala kang bad record. Ewan ko, Leslie. Malapit na yung kasal namin ni Jordan, tapos I have Junior to worry about pa. Mayaya naman yung baby niyo, di ba? At saka kala mo naman, hands-on mom ka. Ganon. All I'm saying is, huwag mong sayangin yung opportunity. Alam mo, i-channel mo na lang lahat yung energy mo into something worthwhile, di ba? Work na lang tayo, balikan na lang sa work. Huwag puro gantay-gantay kay Chris ang iniisip mo. Tara na. Kausa. May ihahatid lang akong sasakyan sa kliyente. Baka pwedeng ikaw muna kay Billy, ha? Oh, sige. Sige lang kayo. Ako na bahala rito. Saka tinext ko na pala si Christy. Mukhang mamaya pa kasi darating yun. Wala kang alalahanin. Sanay naman ako. Kaya ko mag-isa. Ako na bahala. Sige, Salamat, Kausa. Kausa, talaga mabuti yung may loves ko, ah. Biro pa mo. Sige, mag-iingat kayong dalawa. Sige. Anak, alis muna si tatay, ha? Babalik ako agad. Ingat. Babalik po ako agad. Sige. H&R yung applicant para sa event manager. Waiting na po sa office nyo. Dito na lang kami kasi di pa ako tapos sa kape ko. Good morning, Mr. Rodriguez. It's a pleasure to meet you. Take a seat.
One of our managers said na nagtrabaho ka na dito before. And I'm just curious, bakit gusto mong bumalik dito and why you left? Yeah, medyo naging delicate po kasi yung pregnancy ko before, so I had no choice but to resign. But now I am excited to pursue my career again and pick up where I left off. Are you sure? That's the only reason why? Yes. Bakit may iba po bang nakalagay sa record ko? No, everything's fine here. Thank you, Liz. Sorry? Wala po. Sabi ko malinis po talaga yung record ko. Lozano is your last name? Yes po. Bakit po parang nagulat kayo? Nothing. May kilala kasi akong Lozano din yung upper lid niya. But it's a common name, so you probably don't know him. Talaga po? Taga-saan po siya? Wait ka. My general manager will get back to you. I have other business with him, but thank you so much for coming. Thank you. Ito na ba lahat? Ano pa ba inaasahan mo? 200,000 lang ang pera natin. Hindi ubra to. Kung gusto natin gantihan si Leon at yung mga kasama niya, kailangan natin mas patinding armas dito. Pues, kailangan natin ng mas malaking pera. Tingnan mo ulit yung nagpadukot kay Jeff. Huwag na kayong umasa. Tatablahin kayo ni Shaira. Kung inaakala niyong matatakot yung babaeng yun buong buhay, wala. Hindi gagana yun. Nilabas yun na lahat ng barahan niyo. O ngayon, wala na kayong alas. Hindi niyo kasi kilala si Shaira. Tuso yung babaeng yun. Manloloko, sinungaling. Kaya ako sa inyo, pakawalan niyo na ako. Putang na loob, pakawalan niyo na ako. Sabay-sabay natin paghigantihan yung babaeng yun kung gusto niyo. Tumahimik ka, ha? Tumahimik ka! Hindi ako tatahimik. Hindi ako tatahimik hanggang hindi niyo ako pakawalan dito. Kausa, maraming salamat ha. Pwede bang iwan mo muna kami? Gusto ko lang siya makausap ng kaming dalawa lang. Sige. Pero huwag kang magtatagal ha. Kasi baka bumalik ka agad sila Leon. Ha? Sige. Hi, anak. Hi. Billy, nagtataka ka siguro kung sino ako. Maliit ka pa lang kasi nung muli tayo nagkita. Pakinggan mo na lang yung boses ko, anak. Baka sakaling maalala mo. Anak, gusto kong humingi ng sorry sa'yo. I made the biggest mistake of my life. Iniwan ko kayo ng tatay mo. I was selfish. I know that. Inuna ko yung sarili ko, anak. Pinagsisihan ko na yun.
bumalik. Gusto kong mabawi lahat ng oras na nawala sa atin. Gusto ko itama lahat ng mali kong pagdating sa'yo. I wanna be part of your life again. Anak, nangangako ako, hindi na ulit ako mawawala. Hindi ka talaga marunong tumahimik, ano? Ha? Got. Hayop kayo. Ano? Hayop ka. Sama-sama kayo ni Shaila Center. Pantayan mo mga igiyan, ha? Baka kung ano pang magawa ko. Oh. Kausa. Diyos ko. Anong ginagawa mo dito? Dumating na ba si Christy? Kausa, ayos lang kayo? Sandali, kung nandito ka, sino nagpapantay kay Billy? Leon. Leon, patawarin mo ako. I'm gonna make sure you get better. Hahanapin ko yung gumawa sa'yo nito at paparusahan ko sila. Ha? Okay. Anong ginagawa mo dito? Bitawan mo si Billy bago pa ako tumawag ng security. Anong ginagawa mo dito? Bitawan mo si Billy bago pa ako tumawag ng security. Sino ka? Ba't nangingialam ka dito? Who even are you? Christy. Leon, itong babaeng to, bigla-bigla na lang pumapasok dito. Mabuti na lang dumating na ako, kundi baka kung anong kabalbalan pa ang nagawa niya. Ano, umamin ka? May masama kang balak, no? Akala mo nakalimutan ko na kung sino ka. Ikaw yung babae, nakasangga ko ng isang araw. Yung maldita, suplada, at mata pobre, di ba? Ikaw yun? Ano? Nagpunta ka dito, sinadya mo para gantihan ako? Pati yung bata na walang kamalay-malay, idadamay mo pa? Wala akong balak nasaktan si Bailey. Bakit alam mo kung anong pangalan niya? Bakit alam mo kung anong pangalan niya? Umalis ka na para hindi na magkagulo. Hindi ako aalis dito kasi may karapatan ako mag-stay dito. Teka. Teka lang, bakit kung mag-usap kayo parang magkakilala na kayo? At ikaw, anong sinasabi mo may karapatan ka? May karapatan talaga ako kasi ako ang nanay ni Bailey. Bakit ikaw? Sino ka ba? Ba't ka ba nangingialam? Siya si Christy. Siya yung mapapangasawa ko. Leon, di ba sinabi mo sa akin noon? Di ba sinabi niyo sa akin ni Billy na patay na yung nanay ni Billy? Patay na siya? Christy, sandali. O, so anong nangyari? Nabaril siya sa engkwentro ng mga militar at kalasag tapos hindi pala totoo lahat ng yun? Hindi ganun na nangyari. Ikukwento ko sa'yo mamaya, ha? Mamaya, dali lang. Dali lang. Di ba sinabi ko sa'yo na huwag ka nang pupunta dito? Tara na. Bakit ba ako pinapaalis? Karapatan ko magstay dito, anak ko to eh. Gusto ko makita na gumaling siya. Kung may dapat kang paalisin siya yun. Hindi naman siya kaano-ano ng anak ko. Huwag mong ko-questionin kung bakit nandito si Christy. Dahil naniniwala ako na mas may malasakit siya kay Billy
kesa sa'yo. Tumigil na kayo. Tama na, tama na. Huwag kayo mag-away dito. Naririnig kayo ni Billy. Halika na. Halika na. Billy. Billy, anak. Sorry. Sorry, anak. Hindi namin sinasadya yung mga sinasabing namin, ha? Huwag mong iintindihin yun. Kalma ka lang. Kalma ka lang. Anak, tanggalin mo lahat ng narinig mo sa isip mo. Okay? Okay, anak. Mahal ka namin. Dito lang kami sa tabi mo, ha? Sa mama makatingin ah. O, Lakdan, naghahanap pa yata ng sakit na katawan to. Pabayaan mo na yan. Hindi lang niya matanggap na babae lang pala may pakananan lahat ng paghihirap niya. Nga pala, Jeff. Ano bang atraso mo kay Shira at ba't gusto ka niya ipapatay? Eh, di ba kapatid mo yung mapapangasawa niya? Discovery kong niloloko ni Shira yung utol ko. Si Jordan. Pinaniwala niya na siya yung ama ng baby na dinadala niya para siya yung pakasalan. Pero yung totoo, ako. Ako yung ama ng bata. Wala nga. Tindi pala nitong Shirang ito, ano? Isipin mo, tinuhugay yung magkapatid. Kaya ka naman pala gusto ipaligpit ni Shira eh. Malamang natatakot niya na ibubuking mo lahat ng kalokohan niya. Pare-pareho yung mga babaeng yan. Puro manloloko. Dati may kinakasama ako sa kuta. Si Usa. Sabi, mahal daw ako. Pero nung palayasin ako ni Jaguar sa Kalasag, wala na. Napaso na rin ako sa mga babaeng yan. Nung naging kami ni Sawa, akala ko naka-jackpot na ako. Kasi tagal ko na siyang kursunade. Ayun pala, panakip-butas lang ako. Si Leon pa rin ang gusto niya. Lintik na yan. Panira talaga yung mga babae. Tama. Panira sila ng buhay. Cobra, halagan mo. Bigyan mo ng bote. Seryoso ka? Sige na, bigyan mo na. Saan po ako dadalhin? Dito. Kailangan ko pong makausap si Leon. Bakit nandun po yung babae? Bakit niyo po hinahayaan na nandun yung babaeng yun? Ako ang biological mother ni Billy. Ako dapat ang nandun. Hindi kung sino-sinong babae lang si Christy. Magpapakasal na sila ni Leon. At kung tutuusin, si Christy ang magiging legal na pangalawang nanay ni Billy. Billy doesn't need a second mother. Nandito ako. Anong pinagmamalaki ng gusto na yun, ha? Dahil ay kakasal sila? Di ba niya alam na kasal kami ni Leon? Kasal kayo sa bala. Hindi legal yon. At saka kahit na naging mag-asawa kayo sa kuta, wala na rin bisa yun dahil hindi ba pinalabas mo patay ka na? Kaya naman pala ayaw ko palapitan ni Leon kay Billy at ayaw niya ako patawarin kasi nakahanap na siya ng kapalit ko sa buhay nila. Ano bang inaakala mo? Titigil ang buong mundo ni Billy at saka ni Leon dahil lamang sa nawala ka? Ano naman kung mag-asawa si Leon? Inabandon na mo sila. Hindi ba? Bakit apektado ka?
15 taon mo silang hindi sinipot, hindi ka nagpakita at inabandona. Huwag mo sabihin may nararamdaman ka pa rin hanggang ngayon. Dito ka. Oh. Inom. Yun. Oh, kampay. Kampay. Anak, eat near your food. Han? Hey. Hi, Han. Baby. Oy, why? Oh, kamusta? Kamusta yung lakad mo? Kamusta yung interview? It was kind of bizarre actually. Yayakit mo na siya doon, paliguan mo na siya. Anong ibig mo sabihin? Ha? Ewan ko, nung una kasi, akala ko yung may-ari talaga yung mag-i-interview sa akin, yung Hannah Rodriguez. Tapos, ewan ko, kalagitnaan ng conversation namin, bigla naman siya nagmamadaling umalis. Alam mo naman kung paano mga big boss. Swerte ka nang singit ka nila sa schedule nila. Pero ewan ko, parang na-curious kasi siya na nalaman niya na Lozano yung last name ko. May na-mention din siya na may kakilala din daw siya na same. Baka naman coincidence lang yan, Han. Napakaraming Lozano sa Pilipinas. It's very unlikely na may kilala siyang kamag-anak mo. So, pineke ni Hannah yung pagkamatay niya. Tapos, sinadya niya na iwan kayong mag-ama? Leon, bakit hindi mo na lang sa akin sinabi na nagbalik na siya? Sensya ka na, Christy, kung hindi ko sinabi sa'yo kagad. Ayoko kasing isipin mo na magkakaroon ka ng kahati kay Billy. Dahil para sa akin, ikaw na ang nanay ni Billy. Eh kung ako lang ang tatanungin mo, gusto ko lang isipin ng lahat na patay na si Hannah para hindi na lang magkagulo. Alam mo, Leon, kung noon ko lang nalaman na buhay pa siya, baka ako pa nga yung nagpumilit na payagan mo na siya maging parte ng buhay ni Billy. Yun lang naman kasi ang bumabagabag kay Billy, no? Hindi niya ever nakilala yung tunay niyang ina. Pero nung nakilala ko siya, sinusungit-sungitan niya ako, nilalait. Kaya doon ko nalaman parang may problema yata ito sa attitude. Tapos malalaman ko sa'yo na sinadya niya talagang iwan kayo, talikuran kayong mag-ama ng 15 taon. Leon, ang dami masyadong red flags. Alam mo, okay na rin na hindi mo siya hayaan maging parte ng buhay ni Billy. Kasi mamaya baka katulad lang din yan ni Shaira. Kunwari, concerned siya ngayon, tapos mamaya malalaman natin na masama din pala ugali niya or may masamang balak yan. Dan. Pare. Naiintindihan mo naman ang sitwasyon ko, di ba? Tinago ka rin ng babaeng mahal mo. Tulungan mo naman ako. Pakawalan mo ako dito. Para makapaghiganti naman ako kay Shaira. Kasi babae nang gago sa akin. Gusto ko maghiganti. Sige na. Sige na, pakawalan mo ako dito. Para maka-rest back naman ako. Pinapangako ko sa'yo. Hindi ko sasabihin sa mga pulis na may kinalaman kayo sa pagtakip sa akin. Wala. Palalabasin ko si Shaira may gawa ng lahat. Siya yung nagpadukot sa akin lahat pero kayo hindi kayo damay. Tapos bibigyan ko pa kayo ng pera. Kung magkano gusto niyo, kaya ko bigyan. Sige na pare. Tulungan mo naman ako.
Ano pre? Ayos ka din eh. Marunong ka makisama. Pero kahit nakainom ako, kahit anong pakiusap mo, hindi pa rin kita pakakawalan. Nakainom lang ako, pero hindi pa sira ulo ko. Christy, muna ka na. Kakausapin ko na si Hana. Ano pang ginagawa mo dito? Ba't hindi ka pa umaalis? I get it now, Leon. Kaya pala ayaw mo magkalapit kami ng anak ko. Kasi sinusulsalan ka ng babaeng yun. Ano ba nagsasasabi mo? I heard you guys talking about me. And I heard every nasty thing she said. Akala mo ang bait-bait niya. Plastic pala. Dahan-dahan ka sa pananalita mo. Hahanap ka na nga lang ng kapalit ko. Yung masama pa yung ugaling pinili mo. Huwag mong babastusin yung mapapangasawa ko. Tama naman ako ah. Sinong matinong babaeng hindi papayag na makasama ng tunay na ina ang anak niya? Ikaw nga nagluwal kay Billy. Pero mas naging nanay si Christy kesa sa'yo. Napatunayan niya na mahal niya si Billy. Ikaw, mahal mo ba talaga si Billy? O bumalik ka lang dito para pagaanin yung konsensya mo? Paano ko patutunayan yung sarili ko sa anak ko kung hindi mo ako bibigyan ng chance? Aminado naman ako na nagkamali ako, Leon. I can't bring back the past. I made a mistake. Ang magagawa ko lang ngayon is kung babawi ako sa kanya. I can give her a good future. And I can help with everything that she needs. I can help. I can make her better. But you won't give me a chance. Alam mo, kung talagang mahal mo yung anak mo, siya na lang tanungin mo. Huwag kang makinig sa ibang tao. Karapatan niya yun because it's her happiness. It's her future. Huwag mo siyang pangunahan. So, paano yan, anak? Ngayong alam na ni Billy kung sino ang tunay niyang ina. Aharangin pa rin ba ni Leon si Hana? Itutuloy niya ba yon? Ewan ko, basta si Leon pa rin ang kailangan magdesisyon. Pero kung akong tatanungin mamaya, ayoko. Wala, di talaga pasok sa akin yung ugali ng babaeng yun eh. Bakit naman? Could it be na natatakot ka na mawalan ka ng puwang sa puso ni Billy? Lalo na pag nagkaayos sila mag-ina? Ma, hindi naman sa ganun. Ang totoo nga dyan, naiintindihan ko si Hana. Nakaka-relate ako sa pinagdadaanan niya kasi alam na alam ko yun, Ma. Alam na alam ko yung matagal kang maihiwalay sa anak mo. Tapos, syempre, di ba gusto mo lang maging parte ulit ng buhay niya? Mga ganun din yung nangyari sa amin ni Tori noon. Eh naman pala. Eh bakit sa reaksyon mo parang tutol ka na magkaayos sila mag-ina? Ewan ko, parang iba kasi talaga yung timpla ng babaeng yun sa akin, May. Pakiramdam ko, hindi niya kayang tratuhin ng matino si Billy. Gusto ko lang protektahan si Billy, Ma, kasi mahal na mahal ko yung bata. Eh paano kung mamaya paasahin niya si Billy tapos sa bandang huli sasaktan niya lang din? Ayoko nun. Dahan-dahan. Ayos na. Ano yun, anak?
pasensya ka na kung nakita mo kami mga nagtatalo kanina. Masyado nang mataas yung emosyon namin. Alam mo naman na mahal ka namin, saka nagmamalasakit kami sa'yo. Alam kong sabik na sabik ka na makilala yung nanay mo. Pero nung matagal na niya tayong niloloko, hindi ko alam kung paano ko ba siya pagkakatiwalaan. Kaya nga, pinoprotektahan kita. Kaya hindi ko muna siya pinapapunta dito. Natatakot kasi ako, anak, na baka paasahin ka niya, saktan ka na ulit. Sa tingin mo, kung ikaw tatanungin ko, may intensyon na nanay mo. Sa tingin mo ba dapat natin siya pagkatiwalaan? Ha? Ano naman eh. Di ba sinabi ko nga sa'yo, huwag ka nang bumalik dito. Babalik at babalik ako kasi gusto kong patunayan sa'yo na malinis ang intention ko kay Billy. Kaya huwag mo na ako ipagtabuyan. Anak? What's wrong? Ano to? Wait. She has a fever and she has shortness of breath. Oh. Ano? I-research ko yung simptomas na to. Nak, are you okay? Kasi sa aspiration naman yung mga tulad niyang may apraxia. Okay, pwedeng mapasukan ng tubig and pagkain yung lungs niya. Kaya tumawag ka ng doktor. It's serious. Please, hurry up. Nak, tumawag ng doktor yung tatay mo. I'll be okay. It's okay. Just breathe, okay? Just try to breathe. Okay? It's okay. It's okay, anak. You'll be okay. Doc, please tulungan niyo ako. She has shortness of breath. Nurse, kindly request for 5 liters of oxygen, then request for a respiratory specialist immediately. Billy, I'm just gonna check. Kamusta si Billy? Buti daw napansin agad yung sintomas at natawag kagad yung doktor. Kasi kung di daw naagapan, baka daw shock. Septic siya. Septic shock. Baka ganun daw yung nangyari kay Billy. Ana, salamat Dahil kung di dahil sa'yo, baka mas lalong lumala yung kondisyon ni Billy. Nung nalaman ko kasi na-apraxia ang sakit niya, nilam ko lahat tungkol doon para alam ko kung paano ko siya tutulong. Kasi paano ko gagawin yun kung di ko alam kung pinagdadaanan. Isa lang yung gusto ko malaman sa'yo. Kung papayagan ulit kita sa buhay ni Billy, ano bang garantiya mo sa akin na hindi na magbabago yung isip mo at tatalikuran mo siya? Leon, natuto naman ako sa pagkakamali ko. I want to stay here until she gets better. At gusto ko patulungan sa lahat ng pangangailangan niya to ensure her future. Mapapangako mo ba sa akin na hindi mo na siya sasaktan? I promise, I will never hurt Billy again.
Gagawin ko lahat para hindi maulit ito sa kanya. And lastly, hahanapin kong gumawa nito sa kanya at paparusahan ko siya. I know na hindi mo pa ako napapatawad. Pero sana, magkasundo man lang tayo para kay Billy. Give me a chance to be her mother again. Please. Anong nangyari? Nahirapan daw huminga kanina eh, kaya nilagyan yan. Sige, come on. Naku, Billy, anak. Pasensya ka na, wala ako kanina nung nahihirapan ka, ha? Nandito na si Nanay Christy ngayon. Magiging maayos na ang lahat, ha? Lagay mo na lang sa tabi ni Billy. Yung flowers, lagay mo na lang dito. Tabi mo to. Ano yan? Ba't may... Yung excuse me, teka lang. Ito doon. Sino kayo? Ba't kayo pumapasok dito? Ano yung mga dinadala nyo? Opo yan. Yan. Anong nangyayari? Okay na yan. Thank you. Pwede na kayo. Eunice, tip the boys, ha? Thank you. Mga tauhan ko sila. Inutuan ko lang silang mas going livelier yung kwarto ni Billy. Kasi ang gloomy eh. Leon, anong ibig sabihin niya to? Christy, pasensya ka na, hindi ko na nasabi sa'yo ha. Pero naisip ko kasi na mas magiging masaya si Billy kung magkakayos sila ng nanay niya. Which means ako na mag-aalaga kay Billy. Hope that's okay with you. Cherry. Christy kasi, hindi Cherry. Mag-aral ka nga ulit. Ay? Ba't ang pangit? Ana. Nang tanga. Ana. I think this is better. Teka, bakit mo yung tinapon sa sahig? Excuse me. Ano yan? Para kay Billy to, ano ka ba? Kamal na ka nga. Mas maganda naman kasi. Yung sa'yo kasi patay na, lanta na, ang pangit. Oh, ganda. Mas magugustuhan niya, I'm sure. Mas magugustuhan ni Billy. May kasunduan kami ni Leon. Kaya dapat inaalam mo muna yung mga bagay-bagay bago ka nagdedesisyon ng sarili mo. Sorry, Christy. Hindi ko kasi alam na kailangan pala magpaalam ng tunay na nanay tungkol sa anak niya. Hindi ko alam na may pamilya na pala siya. Well, actually, she just recently reconnected with her long-lost daughter. Nakakaawa nga yung anak ni HNR kasi nabiktima ng hit and run. Sabihin mo sa private investigator natin na kailangan niya malaman kung nasan yung original video at kung sino nagpatamper nun. Anak, kung wala kang gagawin at hahayaan mo lang si Hannah na isideline ka, baka isang araw, malaman mo na lang na wala ka ng puwang sa buhay ni Billy and even Leon.